Dear Max FM with DJ Chinny. Mag-ingat ka sa mga bagay na hinihiling mo. Posibleng mangyari ito pero hindi ka nakakatiyak kung ano ang maaaring ibunga nito. Dear Max FM. Magandang hapon mga ka-Max. Itago mo na lang ako sa codename na Gemini Man ng Sarangani. Naengganyo akong ibahagi ang kwento na para sa akin. Na para sa akin ay pambihirang nangyari sa buhay ko. Sa inyo na yon kung maniniwala kayo o hindi. Basta ganito ang mga ganap sa kwento ko. Napadpad ako sa Davao upang makipagsapalaran dahil sa kahirapan. Hindi man naging madali ang proseso sa pag-apply ng trabaho. Subalit sa awa ng Diyos, natanggap ako bilang merchandiser ng Rabisco Company at nadestino sa grocery ng isang mall sa NCCC Main. At dito ko sisimulan ang kwento ko. Sa pag-out ko sa trabaho, dumadaan ako sa simbahan sa Our Lady of Fatima, bandang Boulevard. Para manalangin dahil may kalapitan nito sa inuuwian kong boarding house. Idinadaan ko sa pagdarasal ang kapalaran ko dahil ako ay malayo sa aking pamilya. Sabi ko, nagpasalamat ako sa iyo, Panginoon, at ibinigay mo ang pagkakataong ito upang makapagtrabaho dito. At natanggap ako. Subalit sobrang mahirap ang malayo sa pamilya. Bukod sa gabayan ako at ang aking pamilya, nakikiusap na sana Lord, pagkalooban mo ako ng talento para magkaroon ako ng mga bagong kaibigan sa trabaho. Paulit-ulit ko itong hinihiling, Chin. Isang araw, sa left by area sa 30 minutes na time schedule ko, may isang promodizer na malungkot ang muka na nakasabay ko na nagsesegregate ng mga kinuha ng mga customer na hindi naman binili. Para makuha ang atensyon niya, tinanong ko kung bakit siya malungkot. Hanggang sa nag-open up siya sa akin na naghiwalay kasi sila ng boyfriend niya. Pabiro na sagot ko. Alam mo, marunong ako mag-palm reading or manghula kumbaga. Sabi niya, totoo? Nanghuhula ka? Sagot ko, hindi naman. Ano lang, pawala sa lungkot mo. Huhulaan ko kung anong dahilan. Bakit naghiwalay kayo? Ikaw ang huhusga kung tama ba ang hula ko. Sabi niya, sige nga, sabay bigay ng kamay niya. Hindi ko rin mawarit ba't ganon ang sinabi ko. Ang sakin lang talaga, Chin, sa mga sandaling yun gusto ko siyang damayan at makipagkaibigan. Subalit pagtingin ko sa mga guhit ng kamay niya, ay kusang may napipicture out sa aking isip. Sabay kwento ko din sa kanya na lubos niyang ikinagulat kung bakit ko raw alam ang mga sikreto niya. Sabi ko, nakita ko lang sa isipan ko na ang boyfriend mo ay may asawa na. Kaya nang malaman mo, tama lang na hiniwalayan mo siya dahil pamilyado siya. At ang dami niyang tanong dahil hindi naman daw siya nagsasabi nito kahit kanino. At ayun, kahit papano, ay napangiti ko siya na tila napanatag siya sa mga advice ko. Hanggang napagtanto kong hindi ko sukat akalain na ang talentong ipinagkaloob sa akin ay sobrang kakaiba. Na kahit ako ay hindi makapaniwala na legit yun. Para sa akin sa umpisa kasi, tsamba lang. At pinakiusapan na wag niyang ipagsabi sa iba. Kumbaga, sikreto lang sana. Pang good vibes, ika nga. At doon kami nagkakilala. Siya si Evelyn. Ang kauna-unahan kong naging kaibigan at nahulaan.
Kinabukasan, habang ako ay abala sa paglalagay ng mga products sa shelves sa designated area ko, biglang may tumawag sa akin at sinabing may naghahanap daw. Nalaman kong si Evelyn pala ay pinagkalat sa kanyang matalik na kaibigan na ganun nga ang nangyari kahapon. At gusto rin niyang magpatingin. At nang mapatunayan niya kung totoong nahuhulaan ko ang mga sikreto nila. Nagsitinginan sa akin ang mga katrabaho ko sa supermarket. At na-curious kung ano yung mga sinabi ng isang promodizer. Kaya kinuyog ko ang kamay ng babaeng yon at dinala sa walang gaanong katao-tao. Dahil nakakahiyang makita na panay-abot siya ng kanyang kamay sa akin na tila ng lilimos. At para mahinto siya sa pangungulit niya, hinulaan ko rin siya. Kahit pa man pinagsabihan ko na huwag nilang ipagkalat. Ngunit wala akong nagawa dahil marahil sa sobrang pagkamangha. Hanggang sa yun na ang naging daan sa unti-unting pagdami ng mga nakakilala sa akin at naging kaibigan ko doon sa mall. Masaya ako dahil nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Araw-araw may nakula at ini-enjoy ko na lang din bilang katuwaan. Ngunit minsan napansin ko sa sarili ko, dahilan na rin siguro sa fast moving ng produkto sa trabaho. Tinatanggihan ko sila dahil sumasakit din ang ulo ko pag marami sila. Kaya sinasabihan kong 2 lang ang pwede. Hindi naman ako nagpapabayad. Ang sa akin lang talaga ay pang good vibes lang. Dahil isang araw pang nakalipas, habang kinakapkapan ako ng guard sa employees entrance, biniro ako ni mamang guard. Nahulaan ko umano siya. Dahil pag hindi niya ako papapasukin. Umabot na pala ang balita sa kanila at ramdam ko na ang kaba dahil parang may nag-hunting sa akin ng mga tao. Matapos kong hulaan ang kamay niya, ay nagtinginan sila ni Lady Guard na katabi niya na ayaw maniwala na marunong akong manghula. Subalit si Mamang Guard ay parang hindi makagalaw sa mga sinabi ko. At dali-dali akong pumasok para hindi mahuli or mahuli sa pag-time in sa attendance ko. Paglingon ko, ang dami palang nakarinig ng mga employee sa likuran ko. Napapasok na rin pero nakiusyuso. Isang ganap sa lunch break na kung saan inabangan ako ng mga sales ladies. Nabigla na lang ako dahil sa kinakainan kong karinderya ay may 4 na babae na panay tingin sa akin. Narinig ko pa ang isa na nagsabing, "Naana siya. Ako una ha." Sabay bigay ng isang bakanteng upuan sa gitna nila. Napaatras ako, bigla. Subalit tinawag nila ako na makijoin o manong kumain sa kanila. Pero ang balak pala ay magpapahula. Pati na pala sa department store ay umabot na ang balita. May ibang natuwa sa mga ipinapahula nila, may iba namang malungkot. Subalit pag may nakikita akong hindi kaaya-ayang sabihin, hindi ko binabanggit. Sa halip ay pinapalakas ko ang loob nila. Naramdaman ko mga kamaks na parang sikat na ako sa mall. Maging sa kantin may nag-o-offer sa akin ng libre. Basta huhulaan ko lang. Ngunit hindi ko yun sinasamantala dahil may pera naman ako. Isa sa mga dinala sa harap ko, ang senior SA sa grocery. Sila yung nagmamonitor sa area ng mga dicers pag absent. Sabi ng mga kasamahan ko na huhulaan ko din daw siya. Subalit natawa sa akin ang senior SA namin kasi nga sa tanda niya, pagpapaniwala pa ba siya sa hula? Na-challenge naman ako. At pasimpleng sumagot na, "Try natin, boss. Sa'yo din manggagaling kung kaya ko bang hulaan o hindi ang past mo." Pumayag naman siya.
Kinuwento ko sa kanya na nung teenager siya, may dalawa siyang babaeng hinahangaan. Isang dalaga na may kaya sa buhay, ang pamilya at professional. Ang isa naman ay mahirap o simple lang. Subalit masipag sa tinatrabaho ang mall. At ang pinili niyang ligawan at nakatuluyan ay ang babaeng di man marangya sa buhay, subalit masipag at mabait na asawa. Kung hindi nga ako nagkakamali may nag-iisa lamang kayong anak na babae. Nagsigawan ang mga katrabaho ko sa narinig nila. Tinanong kung totoo ba o hindi ang sinabi ko sa kanya. Sagot niya, totoo. Subalit paano ko daw nalaman yun? Ngumiti na lang ako at nag-walk out balik sa trabaho. Isang araw hindi ko makakalimutan na ganito ang setup na mararanasan ko. Biglang tinawag ako ng naka-NUP guard. Ang sabi, pinapapunta ako ng head security. Dinala ako sa office nila na kung saan doon dinadala ang mga nagnanakaw na mga customers para imbestigahan. Nagsitinginan sa akin ang lahat ng mga ka-workmates ko. Baka daw nakagawa ako ng kasalanan. Kalmado naman akong sumama. Pagbukas ng pinto, ang sabi ng naghatid sa akin, "Sir, nandito na ang pinapatawag mo." Sabay sara ng pinto at iniwan kaming dalawa sa loob. Para siyang si General Bato sa laki niyang tao at kalbo rin ng ulo. Akala ko kung ano na. Nang biglang pinaupo ako at nagtanong kung gaano katotoo ang mga natatanggap niyang balita, na marunong ba daw akong manghula. At nakiusap na hulaan ko rin daw siya. Sabay abot ng kamay niya. Natawa akong bigla at napatayo. Lumabas sa office at tinabol niya ako. Seryoso daw siya. Ang sabi niya, gusto lang naman niyang malaman kung magkaka-love life pa siya. Ngunit nakita ko sa kamay niya na gusto niya akong subukan. Kaya hinarap ko siya at pinagbigyan. Dahil nahulaan ko na may asawa naman siya, giingnan na ako siya nga, "Sir, may asawa man di ay ka." Napangiti siya, sabay sabing mali daw ako. Kaya nga daw siya nagpapahula para malaman kung magkaka-love life pa ba daw siya. Kumirot ang ulo ko, kaya tiningnan ko ulit ang kamay niya. Ingon na ako, nisakit akong ulo, meaning gitry lang na ako, or gitry lang ko nimo. Ang tinuod na anak kay asawa, bag-o lang ka na minyo. Hinawakan niya ako at sinabing, "Oo, nahulaan mo. Wag daw akong maingay na may asawa na daw siya. Ang totoo, gusto kong malaman kung anong mga trials ang darating. Para ngayon pa lang ay mapaghandaan ko." Kaya bumawi ako ng prank sa kanya. Giingnan na ako siya nga kung trials lang na Nakita na ako, "Sir, na ay moabot na trials ninyong mag-asawa. Murag need nimo ani mag-andam ba? Need nimo magtigom para ani." Namula ang mukha niya sa mga sinabi ko. At kinulit ako kung ano ba yun. Natawa ako sa reaksyon niya dahil sinagot ko na mag-ipon ka dahil malapit ka na maging ama. Malapit ng mga nakangasawa mo. At iniwan ko siya na napakamot ng ulo niya. Chin, sa paglipas sa mga araw, marami pang mga kaganapan ang nangyari. May nagtatanong baka daw mahulaan ko ang mananalong number sa loto o sa sugal. Na sinasagot ko naman ng hindi dahil bawal. Maging ang aming mga supervisors ay nakijoin na rin. Nagpapahula kung magkaka-love life ba, magkakaanak, makapagtrabaho ba abroad, magkakatuluyan ba ang taong naging karelasyon nila, or mapopromote ba sa trabaho, at marami pang iba. Yan ang mga bagay na gusto nilang alamin.
Hindi na ako matahimik dahil sa wala na akong peace of mind sa dami ng mga ka-workmates ko sa mall. Ang panay kulit na kahit nahulaan ko na, panay tanong at nagpapahula ulit. Baka daw may update sa buhay nila. Sa totoo lang, may limitasyon lang naman talagang kakayahan ko. Kung ano lang pinapakita sa isip ko, yun lang sinasabi ko dahil mahirap gumawa-gawa ng kwento. Isang kamalian ko lang, lagot ako sa kanila. Bagay rin na ikinakatakot ko. Napabuntong hininga ako. Kalaunan at nasabi ko sa sarili kong hindi ko na to pagpapatuloy. Ihinto ko na ang panghuhula. Dahil nakikita kong hindi na ito maganda. Nakita ko kasi ang epekto nito sa akin at sa mga tao. May mga bagay pala na binabalanse ang tadhana. Tadhana na ating mga tao na ang bawat kaganapan ay may dahilan. Hindi natin pwedeng baguhin ang nakatakdang mangyari dahil may malaking epekto sa kasalukuyan. Kaya nga minsan kahit nais nilang alamin ang maging kapalaran nila, sinasabi kong matutupad kung para talaga sa'yo o ipagkakaloob ng Diyos. Ang mga nakaraan or past experiences lang naman talaga o sikreto ang nabubunyag ko to prove kung nahuhulaan ko o hindi. At para na rin maging leksyon sa iba. Pag sinasabihan akong huhulaan ng future, ay tinatanggihan ko na. Or sinasabihan kong hindi pa right time dahil malabo. Para lang maiwasan sila. Dahil nga pinagbabawalan din ako ng aking isip na sabihin ang mga nakikita kong magaganap sa buhay nila. Hiniling ko ulit sa Panginoon na ibabalik ko na ang kakahiyahang iyon. Pinagdasal ko rin na sana'y huwag na akong guluhin ng mga katrabaho ko. Masaya na akong nagkaroon ng mga kaibigang naniwala sa akin. Nagpapasalamat ako dahil pinahiram niya ako ng ganong kakayahan. Mas mainam pa rin pala ang maging normal na tao na sa araw-araw nasusurpresa ka sa mga kaganapan. Basta't ipasa Diyos mo lang ang iyong buhay. Sumunod lang sa kanyang mga utos at nang maging mabuti ang buhay. Pasensya na po sa haba ng liham ko, DJ Chini. Naway maswerte ang mga kamaks nating nakarinig ng kwento ko ngayon. Ang inyong kamaks, Gemini Man. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.